Magandang gabi ho mga boss, mga kambing, mga kabunyog. Itong topic ko alam niyo di ba sinabi ko na, biktima ho yung pamilya ko ng korupsyon. Korupsyon nung sariling kapatid ng asawa ko, no? At may nakarating sa akin na balita na talagang pahihirapan mo, Grace, itong kapatid mo, no? At talagang handa mong paabuti ng, ewan ko kung pupwede sa korte yung gusto mong mangyari, no? Grace, taon na. Siguro naman, hindi ka pa ba nakakaalis dyan sa, alam mong mali yung ginagawa mo. Hindi ka bobo. Ha? Walang kasalanan yung kapatid mo sa'yo para walang yain mo. No? Simba ka ng simba, paulit-ulit. Ha? Yung kararaan ko lang kakakausap ko lang doon sa tao talagang hindi, kuya hindi ka bibigyan yan. Pinsan mo, nung nagsabi, pinsan mo. Yan ang sinabi niya, ni Singkunduling, walang ibibigay. Diyan sa kapatid, diyan sa kay ate, sabi niya, kay Manang. Grace, maliwanag pa sa sikat ng araw. Itong pinag-uusapan natin, ninyong magkapatid. Kung meron o wala lang, hindi na dapat sana lumas ito Pero talagang matibay ang espiritong maanib sa'yo, no? Ayaw ng kapatid mo kung ano man ang nangyayari. Depress siya, Grace, depress. Sa gabi, minsan umiiyak siya. No, hindi siya makatulog, ba't no? Naiisip niya yung ginawa mo. Totoo. No? Kaya parati ko siya Grace, 44 years na kami. Alam mo yan, kada anibersaryo namin, nandito kayo sa bahay namin. Lahat kayo, pati nanay, tatay mo, di ba, nandito? Hindi ko, hindi sa panaginip, hindi alam ng asawa ko na gagawin mo sa kanya. No? Paulit-ulit. Hindi siya, wala siyang naranasang ginhawa sa buhay, sa piling ninyo, ng magulang niya. Alam mo yan. Dahil mahirap nga lang kayo nung araw, nung dumating ako sa buhay niyo, paulit-ulit. At tumulong kami nung kayo walang-wala. Nung ang bahay ninyo hindi ko alam kung bahay nga yun, no? Grace, malapit na yung Pasko. Taon na hindi nakikita yung mag-ina sa lapit ng bahay nila. Masakit sa asawa ko yan. Pero yung, ano yung ginawa mo kasi? Yung mga titulong na ipalipat mo sa pangalan mo, gamit yung peking mga peking pirma ng tatay mo, na ipalipat mo pa yung pag-aari ng tatay mo sa pangalan ng yung Crisnel na yan, ang layo, talagang kitang-kita na nung asawa ko kung paano mo siya winalangya. Oo. At alam niya, pagkakita pa lang niya doon sa pirma, hindi yan ang pirma ng tatay ko Hindi naman siya ampun Kamukhang-kamukha siya ng nanay mo. Ang ganda ng samahan, bigla mong binaboy nang dahil sa pera. Naghahamang kang masyado. Oo. Binigay mo lahat doon. Sabi mo nga, narinig ka pa wala ka na masabi, binigay ko na sa'yo lahat. Ba't mo bibigay? Hindi na At saka ikaw itong kaso na to, itong property dispute na to, dapat to sa barangay lang, tapos na to Pero bastos ka Pinatawag ka sa barangay para magkaliwanagan kayong magkapatid. Hindi ka pumunta. Binastos mo yung barangay. Kaya yan, nagkaroon na. Gusto lang ng asawa ko maliwanagan niya. Kasimple lang Kung wala, di paliwanag mong wala. Hindi naman siya tanga para maghabol kung wala.
Ikaw nga kaya nasa lagay niya. Gusto mo? Grace Jingsay, ha? Kaya ikaw, alam mo kung sino ka. Pinabayaan mong ginanyan yung manang mo, ha? Ang lapit mo sa amin. Umalis ako ng papuntang ibang bansa. Kasama mo yung ate mo. Ha? Wala kang masasabi. Ba't gumanyan ka ikaw? Anong ginawang masama sa'yo nung ate mo? Lalong wala akong ginawang masama sa'yo. Ha? Pati anak ko kinakausap mo. Na wag magdemanda yung kapatid mo. Ha? Eh mabuti kayo, namunini kayo eh. Oh. Lahat ng wag nga kayong ha. Umayos kayo, may Diyos. Simba kayo na simba. Buti kung may kasalanan sa inyo eh. Paulit-ulit ko sinasabi, di ba? Magsabi kayo ng isang pagkakasala o kasalanan ng kapatid nyo sa inyo para walang yain ninyo o ganyanin ninyo. Sa inyo na yan. Isa lang ha. Bilang anak at bilang kapatid. Oh. Ikaw, na nakababatang kapatid niya, na hindi ka pinabayaan niya nung wala ako, kasama mo siya. Pinakamabait sa lahat ng magkakapatid, eto. Oh. Buti pa yung kabit ng kuya mo, may bahay nabahayan pa bago namatay. Oh, balita lang naman, hindi ko alam totoo. O bago yata nagbigay pa ng 1 milyon para dun sa kanyang anak sa labas. Ha? Grace Jingsay. Kaya pa ulit-ulit. Itong tinitirikan ng bahay ko, nakapangalan pa sa magulang ko to. 2 kaming magkapatid. Ha? Kayang-kaya kung ginawa mo, pipirma, kadaling kopyahin ng pirma ng nanay ko, kung ginusto ko pala eh. Deed of donation lang eh. Oh. Pero hindi nga po pwede. May kapatid ako eh. Hindi kagaya mo. Nagawa mo yan? Tibay naman ng sikmura mo, no? Anong klaseng kademonyo ang pumasok sa isip mo? Kumawala ka dyan. Pera lang yan. Ang dami mong pera. Wala kang asawa, wala ka anak. Bakit mo nagawa yan? Ha? Tsaka ni sa panaginip, di ko alam na kaya mong gawin yan. Oo. At alisin mo, burahin mo sa utak mo na walang itinulong yung kapatid mo sa inyo. Katangahan yan, Grace. Nung walang-wala kayo. Ito ang naging bangko ninyo ng walang collateral sa loob ng 2 taon. Lahat pagluluwas. Tatay mo, hindi siya masesero hanggang sa binebenta yung bahay, tinitirikan ng bulok na bahay ninyo. Ngayon na maganda na, di ba? Pero noon talagang nakapagitna kayo sa 2 milyonaryo. Komo, kayo nakatirik dyan sa lupa na yan, binigyan kayo ng prioridad ng may-ari na kayo makabili. Pera ng asawa ko, ng kapatid mo, ang ibinili niya dyan. Wala pa yung Boy Jingsay na yan na masyado mong dinakila. Kung wala itong asawa ko, hindi nyo yan nabili. Yan tinitirikan ngayon ng bahay nyo. Dahil 3 buwan pa bago na ibalik nung kapatid mo na dinadakila mo, 3 buwan pa bago na ibalik yung perang ipinambili niya dyan sa lupa na yan. Yung kalahati Hindi ka naman tanga para hindi mo yan alam. At lalong-lalo na itong
kapatid ng asawa ko, alam na alam mo yan, istorya niyan. Ha? Dahil ikaw ang dikit na dikit dito sa ate mo. Kung hindi man alam ng ibang kapatid mo ang istorya, ikaw alam mo. Hindi ko alam kung paano, anong klaseng ano, no? Kung sa tinulong, ha? Pa nga nagpagawa nung hulukan ng baboy nung nanay niyong bulok eh. Bulok na bulok eh. Pinabago ko lahat eh, di ba? Oh, nung dumating ako dahil naawa ako eh. Doon sa alaga niya palang baboy. Oh, hindi ko siningil yan, maski piso, yung nanay mo. Ha? Alam nga naman nakakalimutan mo na yan. Tsaka hindi ako lumapit sa inyo para bumili, mangutang sa inyo, pambiling pagkain, hindi, walang ganun. Ha? Nabuhay yung pamilya ko sa abilidad ko. Ha? At sa tulong din ng aking asawa. Oo. Ng kapatid mo. Pero kayo, lumapit kayo sa amin. Grace, di mo alam. Baka nakalimutan mo. Nung nag-uumpisa pa lang kayo. Nanghihiram ka lang sa amin ng sasakyan eh. Oo. Nung elf, di ba? Oo. Pagdating ko sa bahay, wala yung sasakyan. Hiniram. Araw-araw yung gabi. Kada gabi, pag dumating ako, wala. Pinanghakot ninyo. Tapos sasabihin mo walang naitulong sa inyo sa laman ng tuktok mo. Ha? Grace, umayos ka. Kayang-kaya mo yan, alam ko. Pahirapan kapatid mo. Pero makonsensya ka. Kung meron ka pang konsensyang natitira. Paulit-ulit, pare ang tanungin mo kung tama yung ginagawa mo. Ha? Basta dasal ko lang. Sana itong darating na Oktubre 5, wag naman magkaroon ng aberya itong hearing na naman, kagaya nung nakaraan. Napuspon eh. Tuwan-tuwa ka siguro, no? Ha? May mga nagtatanong, di kaya nababayaran ka yung judge? Sabi sa akin ng kaibigan ko. Hindi siguro ka ako. Mabait naman eh. Tsaka yun nga, yan judge, ginawa naman niya lahat. Na para wag nang humaba ito. Sabi ko doon sa kaibigan kong nagtatanong, no? Nag-set pa nga yung judge. Tinanong pa nga ng judge, hindi nyo ba pwedeng pag-usapang magkakapatid to? Amicably. Payag yung dalawang abogado niya saka abogado namin. Pagdating na naman doon sa mediation, nananatili yung demonyo sa tuktok niya, nasa kanya lahat ang pag-aari ng kayamanan ng mga magulang niya. Siya lang ang tagapagmana solo. Natatawa ako talaga mga boss. Kapatid mo, binura mo yung blood is thicker than water, kundi ka siraulo ka talagang babae kayo. Ha? Alam ko ba matalino ka? Oh. Ito namang isa yung pangpangkin mo. Oy, Krisnel, maiya ka. Ha? Bagay, instant millionaire ha? Kapal din ang mukha mo no? Totoo. Matino ito pero ewan ko ba't ganito itong bugok na to. No? Hardware saka grocery. Gago talaga. Pati pera lang yan, Grace. Gaya sinasabi ko, magbigay ka ng kasalanan ng kapatid mo sa'yo. Isa lang, sa'yo na lahat yan. Isa lang. Baka ni kalahati, wala ka pa maibigay. Ha? Grace Chingsay. Mahiya ka. Makikita na naman kayo sa korte. Ha? Ewan ko kung saan ka no? Dahil lahat yung dokumentong hawak mo, peke. Pati yung pirma ng tatay mo, peke. Ginago mo. Anong kademonyo kasi pumasok sa isip mo? Babae ka.
Pinagtatanggol pa kita sa chismis sa'yo. Oo. Oo. Sama-sama ng chismis sa'yo, kaya hindi ako makapaniwala eh. Ha? Di ba? Alam mo naman, di ba? Nagtatanggol kita. Pinagdidemanda pa nga kita eh. Maski kaibigan ko yung nagkakalat ng chismis eh. Ayaw mo naman. Ha? Grace? Sabi ng mga tao, ano naman na yung kapatid mo? Sabi ng mga bumibili rito, may sakit ka pa. Pagpasa Diyos mo na lang, sabi naman. Sabi naman ng asawa ko, hindi ah. Hindi niya, paano naman yung mga anak ko? Paano yung mga apo ko? Oh. Paulit-ulit ha. Huwag mo akong ginagawang rason sa kawalangyaan mo. Kawalangyaan ninyo. Ha? Wala akong ginawang masama sa pamilya mo. No? Hindi ko inap eh. Itong asawa ko. Hindi kagaya ng iba dyan. Ha? Ha? Hindi pala. May mga ganyan tao eh. Akala mo maganda yung pagsasama lang, hindi pala sila nag-uusap, no? Ng asawa niya. Kami hindi. Masaya kami dito, maski binalangya mo siya. Totoo yan. Hindi naman tanga yan eh. Eh kung hindi siya masaya sa piling ko, di lumayas na yan. Lapit-lapit lang nung bahay niyo. 20 hakbang lang yata, 30. Di ba, Grace? Alam mo yan. Ha? Maya ka. Buti nakakaharap ka sa altar. Bilib din ako sa'yo, sa totoo lang. Nakakapagsimba ka pa. Mabigat yan, kasalanan na ginagawa mo. Loko-loko ka talaga. Hindi biro yan. Tignan mo yung inaabot ng isang nakarma. Oh. Yung leader mo. Ha? Yun ang leader mo eh. Oh. Na hanggang ngayon, baka napailalim ka pa sa espiritu niyan. Ha? Sipin mo nga, Grace. Kung sakasakaling mag-ipaintulot ng Diyos, may magkakasakit isa sa inyo. Magulang mo, si mamang, hindi alam nung asawa ko. Gusto niya pumunta eh. Hindi niya magawa eh. Kasi matanda na si mamang eh. Gusto niya. Oo. Nung namatay yung kuya mo, sabi ko, huwag ka nang pumunta dyan eh. Dahil galit siya sa kuya mo eh. Dahil alam niya, yung kuya mo, yan ang promotor ng kaswapangan dyan sa inyo. Pero sabi niya, hindi pa. Kapatid ko pa rin yan. Pumunta siya. Tinanong ko nga eh. Ano naman? Wala raw pumapansin sa inyo sa kanya. Ang kausap yata niya, yung asawa ng kapatid mo. Oo. Yung babae, tsaka yung nanay niya. Ang bait kasi ng asawa ko, mga boss, sa totoo lang. Pwede nga patayuan ng monumento to. Sa totoo lang, sobrang bait. Isipin mo yan, Grace, nang dahil sa katangahan mo, nagkaganyan na samahan ng magkakapatid. Buti pa nung walang-wala kayo, masaya kayo eh. Oo. Masaya kayo. Nakatira kayo sa bahay ko. O di ba? Masaya kayo. Oo. Kakwento ako kayo. O, lahat kayo. Di ba? Oo. Saya-saya nyo. Nakakalaing magkakaroon na isang kagaya mo eh. Oo. Singsay. Umayos ka. Sana makarating sa ito. Oo. Sana makarating sa ito. Payo to, libre. Alang-alang sa sinasabi. Hindi natin alam kung kailan tayo sa mundo. Ha? Hindi natin alam. Pero saan napapanaw tayo nung meron tayong malinis na konsensya? Gusto mo ba yung ganyan? Kung bigla kang binangungot, wag naman sana eh. May kasalanan kang napakalaki sa kapatid mo.
Ha? Grace Chingsay? Hindi naman kailangan ng maraming utak. Alam na alam mo, mali ang ginagawa mo. Pinagpapatuloy mo pa. Ha? Anak ng kamote kang babae ka. To. Itirikan ng bahay ko paulit-ulit. Oo. Dalawa lang kami magkapatid. Hindi ko nagawang gaguhin yung kapatid ko. Ikaw? Bagay, ibang kapatid mo naman, sinusuportahan mo, di ba? Oh, suportado mo naman sila eh. Tsaka yun nga, baka napangakuan mo kung ikaw ay mayayari, matitigok eh. Sa kanila mo bibigay. May sarili kang batas eh, no? Ulit-ulit, ah. Mag-isip ka ng isang kasalanan sa iyo ng kapatid mo para walang yain mo. Sa iyo na yan. Isa lang. Sumulat ka sa papel, padala mo doon sa mga boy mo. O ito yung kasalanan ng kapatid ko. Sa'yo na yan. Kung totoo kung totoo, walang niya ka talaga sa totoo lang. Alam mo, itong Mr. Sa Totoo Lang na programa to, sa totoo lang talaga to. Walang kasinungalingan dito. Tignan mo yung subscriber ko. Maski pa isa-isang vlog lang ako isang araw. Naka 20,000 na ako may gito. Ganito lang. Masaya ako. Dito ako nilagay ni Lord Grace. Yan nga pinapasalamat ko sa'yo. Nang dahil sa kahawalang yaan mo, dito ako niya nilagay. Hindi ako marunong nito eh. Pero yun nga, pakasakali, ito ang magamit ko para magising yung si Lord naglagay sa akin ito. Hindi nga ako marunong gumamit ito cellphone na to, di ba? Ang gamit ko lang yung Nokia, yung maliit. Tawag text lang naman eh. Di ba? Ngayon nga, di ko masyado kabisado ito eh. Basta ako paulit-ulit ako. Hindi ako pinababayaan ng Diyos. Panampalataya ako sa Kanya malakas. Hindi kagaya mo, peke-ke eh. Kunwa-kunwa ka, simba ka ng simba. Kademonyo niyang ginagawa mo. Bugok. Isang malaking kademonyohan yan. Totoo. Tanungin pare. Sige Grace ha. Sana makarating sa iyo to para may masmasang ka. Nang dahil sa kasopangan mo, nasira ang relasyon ng mag-ina. Nasira. Yung kapatid mo, yung partidor, pati yun, nawala rin eh. Wala rin kami kasalanan doon. Pag nagtitimbang dito yun, libre eh. Taon. Mabait eh. Biglang kinampihan ka. Nagsip-sip sa'yo yung gago eh, no? Dito sa ginawa ko, dito sa ginawa namin, lahat kayo makikinabang. Mga bayaw. Lahat kayo makikinabang. Although nakinabang naman na kayo. Sa ari-arian ng magulang nyo, no? Pero pag yan pinatagal, ewan ko kung hanggang saan konsensya may natitira pa yan. Dahil para sa kanya, isa lang ba kapatid mo? Dalawa ba? Tatlo? 8 kayo, siyam pa nga eh. Grace Chingsay, mais ka. Matakot ka. Hindi lang. May langit. May langit. At itong ating katawan lupa, hiram lang ito. Kung kailan pa dumami kwarta mo, saka ka pa naging swapang sa kapatid mo, saka ka pa naging masama. Di baling, kung minsan tanggap ko kung swapang ka sa ibang tao, pero kapatid mo Kapatid mo, inawalang niya mo, wala namang kasalanan sa'yo.
Paulit-ulit. Alam mo, tamo nung nag-iingalo si Papang, gabi-gabi kami nandun, di ba? O, kwentuhan tayo, kaganda ng kwentuhan. Kaya kwentuhan nga natin yung isang, ano mo eh, galit ka kamo eh, di ba? O, galit ka doon, oo. No? Dahil, hindi ka inaano, galit siya sa'yo eh. Yung isang bayo mo, no? Kwento ka ng kwento. Ha? Grabe ginawa mong kasalanan, totoo. Pero gaya sabi ko, maunawain yung kapatid mo. No? Bakit nga di maunawain eh? Tinakwil niyo yan eh. Oh, nung nagkapera eh. Welcome, sister. Ha? Mahiya ka kung meron kang hiya. Oh, lapit naman October 5. Sana nga nagalang-galang na judge. Huwag ka naman sanang wala na naman ulit, no? Kasi yun nga ho eh. Judge. 2 buwan nung mahigit bago dumating yung hearing, tapos hindi ho kayo darating. Kawawa naman ho itong asawa ko. Stress na, no? Baka ho makamatayan pa niyan. Huwag naman sana, no? Kasi nga may sakit, kagalang-galang na judge. Yun lang ho yun. Alam ko naman, alam niyo ho yung tama, alam niyo yung mali. Ano po? At yun nga, magawa kayo ng remedyo na magkausap na lang silang magkakapatid. Pero itong kapatid ng asawa ko, hanggang ngayon nasa ilalim ng masamang espiritu. Oo. Magandang gabi po, mga boss. Hanggang dito lang ho. Hindi po ako makakapag-shout out. God bless.